kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras Bishop Ephraim Fahutagana, alas 4:09. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. At sa ngalan po ni Ms. Thea Petra Corpus, ako po si Jackie Resho. At narito ang headlines na ating balita ngayong araw ng Martes, January 21. Big time oil price increase. Sinalubong ng noise barrage ng mga jeepney drivers. Pagbabalik White House ni US President Donald Trump, maalab na binati ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Trump, it's great to be back. President Donald Trump nagdesisyong kumalas na ang Amerika sa World Health Organization. Allah. Todong seguridad sa critical areas kabilang ang EDCA sites tiniyak ng AFP. Pastor Apollo Kibuloy, inatake ng pneumonia. Isinugod sa ospital noong Sabado ayon kay General Ruel Rivera ng BJMP. Pagpaslang kay dating PCSO official Wesley Barayuga, tumbok ng pagdinig ng Quadcom ng Kamara. 13 million pesos sa drug bypass sa Calamba, Laguna. Nauwi sa barilan, isa ang patay, dalawa ang sugatan. Mga inaresto sa paglabag sa election gun ban dumami na itala sa 250 ayon sa Philippine National Police. Samantala, Malaysian national na supplier ng SIM card na gamit sa text scam, inaresto. Taiwan yanig ng magnitude 6.4 na lindol. 27 ang inisyal na naitalang sugatan. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Sinalubong ng noise barrage na mga jeepney drivers na miyembro ng grupong Piston. Ang oil price increase na halos umabot ng 3 piso kada litro. Nanawagan ang grupo ng Piston na ibasura na ang oil deregulation law at ibalik ang kontrol sa presyuhan sa pamahalaan. Nais din ng mga jeepney drivers na suspindihin muna ang excise tax sa ilalim ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion Law o TRAIN Law at maging ang Value Added Tax o VAT. Sinabi ng Piston na kulang na nga ang kanilang kinikita, nababawasan pa ito dahil sa grabe linggo-linggong pagtaas ng petroleum products. Pero tutol naman ang grupo na jeepney drivers sa plano ng ilang transport group na buhayin ang petisyon na itaas sa 15 pesos. Ang minimum na pasay sa jeepney mula sa kasalukuyang 13 pesos. Sabi ng mga drivers ng Piston, hindi naman tumataas ang sahod ng mga uring manggagawa. Natsak na maapektuhan kung itataas din ang pamasahe sa mga jeepney. Samantala, nagpahayag ng suporta si National Security Advisor Eduardo Año sa inisyatiba ng Department of Agriculture na magdeklara ng food security emergency para mapababa ang presyo ng bigas sa bansa. Ayon kay Año, ang food security ay isang national security interest at isang malaking bahagi ng 15-point national security agenda ng Administrasyong Marcos na
nakabalangkas sa 2023 National Security Policy. Sa ilalim ng Republic Act 17708, may kapangyarihan ng DA Chief na magdeklara ng food security emergency kung may grabing pagtaas sa presyo ng bigas o kung may kakapusan sa bigas sa bansa. Sinabi rin ni Anyo na may otoridad ang DA na mag-regulate ng presyo ng bigas para sa interes ng publiko. Samantala, binati naman ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si bagong US President Donald Trump sa kanyang inaugurasyon bilang presidente ng Amerika ngayong araw. Anong sabi? Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're Hindi ka ba invited na Mr. President? Aba, si President Xi Jinping, ha? Imbitado sa... Teka, ha? Oo, imbitado ba? Oo nga, ano, ha? Yan, ano, no? Ang alam ko kasi yung mga, ang tawag dito, ang mga Kaya mo embassy yan. lang or yung mga delegates lang ang iniimbitahan per country. Pero ito pa lang si Xi Jinping ay imbitado. Imbitado. Kaya lang, andun ba? Hindi ko lang. Sa post ni Pangulong Marcos, kinukongratulate niya si President Trump maging ang Amerika sa mapayapang paglilipat ng administrasyon sa kanilang halos 250-year history. Sinabi ng Pangulong Marcos na umaasang magpapatuloy ang matibay na Philippine-US alliance sa ilalim ng kanyang administrasyon at ni Trump. Lubos ding umaasa ang Pangulong Marcos na mananatili ang suporta ng Amerika sa bansa para sa pagtitiyak naman ng seguridad sa teritoryo ng bawat bansa. Samantala, kakalas na ang Amerika sa World Health Organization. Ito ay matapos pirmahan ni President Donald Trump ang executive order na nagpo-pull out sa kanilang bansa bilang bahagi ng WHO. Ayon kay Trump, bigo ang Global Health Agency na matagunan ang pagresolba ng mundo sa COVID pandemic at iba pang international health crisis. Bukod rito, iniisahan din umano ng WHO ang Amerika sa pagkakaloob ng financial assistance. Batay sa record, halos 18% ng overall funding ng WHO ay galing sa USA. Samantala, kaliwat kanan namang executive orders ang pinalabas ni President Donald Trump. At pinawalambisan niya ang executive order ng nakalipas na Biden administration na nagbibigay proteksyon sa karapatan ng LGBTQ plus community, racial minority at mga marginalized Americans. Matapos maupo bilang presidente at bumalik sa White House, agad pinawalambisan ni Trump ang 78 na panukala ni Biden na naglalayong mapromote ang racial equity at malabanan ang discrimination laban sa mga gays at transgender sa Amerika. Ayon din kay Trump, dalawa lamang dapat ang kasarian na kilalanin ng kanyang administrasyon at hindi na ito mababago. Dapat ay male at female lamang. Samantala, pinawalang sala ni US President Donald Trump ang halos lahat ng mga taga-suporta niyang kinasuhan dahil sa naging riot sa US Capitol noong 2021. Hindi na mahaharap sa anumang legal consequence ang mahigit 1,590 na katao na umatake sa mga pulis at tauhan ng US Capitol noong January 6, 2021. Habang inaasahang maagang makalalaya ang nasa 14 na naunang nakatulan dahil sa kaparehong kaso. Ito ang isa sa unang ipinatupad na executive order ni Trump nang siya ay manumpa na sa pagkapresidente nitong January 20. Ito'y bilang pasasalamat umano sa kanyang mga taga-suporta na nagtungo noon sa US Capitol para kontrahin ang pagkapanalo bilang presidente ni Joe Biden noong 2020 elections. Iba rin ang political will ng Donald Trump, ano? Sunod-sunod lakay para siyang nag-autograph ng mga executive orders. Samantala, tiniyak naman ng Armed Forces of the Philippines ang proteksyon nito sa critical areas sa buong Pilipinas, kabilang na ang mga military camps at maging ang mga EDCA sites. Ito'y kasunod ng pagkakaresto ng NBI sa isang Chinese spy at kasabwat na 2 Pinoy.
Ayon kay Colonel Francel Padilla, spokesperson ng AFP, meron silang sariling intelligence, surveillance at reconnaissance system. Mahigpit din niya ang kanilang protocol sa mga kampo alinsunod sa General Security of Military Information Agreement. Pero di yata nila naprotektahan yung isang general na nakuhanan ng laptop ng isang Chinese journalist. Ha? Meron pala nun ba kay? Hindi mo mabalitaan Hindi nyo? ko ata nabalitaan yun. Kilala ni Mole Miss Karen Oyong yan. Nag-cover sa military yun. Ha? Kaog nito, hinimok na militar ang publiko na maging mapagmatsyag. Lalo hindi ito ang unang pagkakataon na may naarestong Chinese na nahulihan ng mga modernong gadgets na ginagamit sa pang-ESPya. Samantala, dumami pa ang bilang ng mga naaarestong individual dahil sa paglabag sa election gun ban. Isang linggo pa lamang mula nang simulan ang election period, umabot na sa 250 o 250 ang nahuhuli sa hindi otorisadong pagbibitbit ng baril. Pinakamarami sa mga ito ay naaresto sa Metro Manila at Central Luzon na parehong may tig-63 violators hanggang kahapon Enero 20. Ilan sa mga ito ay security guard, miyembro ng militar, iba pang law enforcers, isang dayuhan at maraming pawang mga sibilyan. Samantala nakumpiska ng security personnel ang 255 na mga armas sa unang 8 araw ng panahon ng halalan at ilan sa mga ito ay nakuha sa 60,778 checkpoints ng COMELEC sa buong bansa. Samantala, umarangkada na ang ika-14 na hearing ng House Quad Committee ngayong araw ng Martes. Sa opening statement ni Surigao del Norte Congressman Robert A. Barbers, chairman ng Quad Committee, tinutukan ng hearing ang maposibleng hindi na makatarungang resulta at parusa sa mga nasangkot sa illegal drugs. Ayon kay Barbers, hindi lamang nila tutugisin ang mga nagkasala sa taong bayan, kundi bibigyan din ng hostisya ang mga taong pinagbintangang sangkot sa aktibidad ng illegal na droga, lalo na ang mga napatay. Sabi pa ni Barbers, nais nilang linawin sa pagdinig ng Quad Committee ang katotohanan sa pagkamatay din ni dating PCSO Corporate Secretary General Wesley Barayuga sa pamagitan ng pagpaslang ni dating Mandaluyong Police Chief Hector Grijaldo sa pamagitan ng pagsalang ni dating Police Chief ng Mandaluyong Hector Grijaldo. Tinawag naman na basura ni Manila Representative Benny Abante ang Senate Bill 1979 o Prevention of Adolescent Act of 2023 na akda ni Senator Risa Hontiveros. Tumayo sa plenaryo at kinundi na ni Abante ang probisyon ng panukala kasabay ang pahayag na suportado niya ang posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tutol dito. Pinuri ni Abante ang posisyon ni Pangulong Marcos bilang pro-family at pro-human rights. Sa plenaryo, sinabi ni Abante na magsusumiti siya ng resolusyon para ibalik at pag-aralan ang bersyon ng Kamara na House Bill 8910 o an Act Providing for National Policy in Preventing Adolescent Pregnancy na akda ni Albay Representative Edsel Lagman. Ayon kay Abante na senior pastor ng Metropolitan Bible Baptist Iglesia, hindi natalakay ng husto ang House Bill 8910 dahil dumaan lamang ito sa House Committee on Youth na dapat sana ay kasama ang House Committee on Basic Education. Narito ang pahayag ni Congressman Abante. President has condemned this bill and said that if this bill passed in both Congresses, that he would veto it. And so I would also like to commend our President for being pro-family and pro-human rights. So I believe that these two, the Senate bill and the House of Representatives 8910, which was passed on third reading, I believe this to be garbage legislation.
that should not even be passed in this august chamber. Samantala, una nang nagpahayag ng pagtutol sa Senate Bill 1979 si Bac Party List Representative Eddie Villanueva, presidente at founder ng Jesus is Lord. Siguro unsolicited advice natin kay Congressman Edsel Lagman. Ang auto ng sex education bill sa Kongreso at Senator Risa Hontiveros. Ang auto naman dyan sa Senate, atras na lang yung kanilang bill. Pero sabi naman din ni Senator Risa, open naman siya sa amendments. For amendments. Ayan. Kaya lang siguro... Yan nga lang. Dapat pagtuunan natin GMRC. Siguro dapat values formation ang kailangan values natin. Values education. Yes, Wala yun lakay. Dati meron yun values education kahit sa mga high school students. Ganon. Yan ang kailangan itulak. Lalo matitigas sa ulo ng mga bata ngayon. Social media po yan. Kaka-cellphone nila. Ayan. Lalo pagka sinasabi mo sa paggamit ng ng cellphone. Ayan. Social media. At nagpasalamat naman si Senator Joel Villanueva kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mabilis na pagtutol sa comprehensive sexuality education sa ilalim ng Senate Bill number 1979 o Prevention of Adolescent Pregnancy Act of 2023. Ayon kay Senator Villanueva ng Jesus is Lord movement, hindi na baliwala ang kanyang pagtayo kasama ang mga grupo ng magulang dahil mabilis na nakarating at inaksyonan ng Pangulong Marcos. Aminado ito na dapat tugunan ng gobyerno ang tumataas na kaso ng maagang pagbubuntis ng mga kabataan. Ngunit naniniwala ito na dapat na ayon sa paniniwala at kultura ang susunding programa. Anya nakasaad sa saligang batas na responsibilidad pa rin ng mga magulang ang pagpapalaki sa kanilang mga anak. Nakisa rin si Senator Ramon Bong Revilla Jr. sa pagkontra sa Senate Bill 1979 ni Senator Risa Hontiveros na sinabi niyang haharangin kapag ito ay dumaan sa pagrebisa. Sa panig naman ni Senator Sherwin Gatchalian, magkakasa ang pagdinig ng Senate Committee on Basic Education hinggil sa kinukwestiyon na comprehensive sexuality education na ipinatutupad ng DepEd. Sabi ni Gatchalian, dapat malaman kung sumusunod ba ito sa nilalaman ng Responsible Parenthood and Reproductive Act na nagsasabing dapat ay age-appropriate ang reproductive health education. Huwag naman sa mga elementary, kinder. 4 years old. Para sa ating mga kabataan. Pabuti naman ng high school o kaya college. Huwag naman po kinder. Maski elementary, wag muna. Samantala, inaprubahan ng Senado ang panukalang batas na naglalayong palawigin at gawing permanente ang termino ng Philippine Coast Guard Commandant sa 3 taon. Ayon kay Senate President Francis Cheese Escudero, ito ay para matiyak ang katatagan ng ahensya sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Ginawa ni Senator Escudero ang pahayag matapos aprubahan ng Senado ang House Bill number 10841 na nagpapapareho sa termino ng Commandant ng PCG sa Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Aniya ang panukalang batas ay nagbibigay kay Commandant Admiral Ronnie Galvan ng pagkakataon upang makumpleto ang kanyang mga plano at programa sa ahensya. Babalikan natin na lang pang detalye na ating mga balita. Naku, si Pastor Apollo Kibuloy po mabigan inatake. Inatake ng pneumonia kay sinugod sa Rizal Medical Center sa Pasig. Samantala, drug bypass operation sa Calamba, Laguna. Nauwi sa barilan, 1 ang patay, 2 ang sugatan. At mga kuya yung mga responsible gun owners, paalala po sa inyo meron pong election gun ban. Ayan yung mga hindi nakikinig, yung mga pasaway.
Nakot, nadagdagan. Umabot na ng 250 ang inaresto dahil sa paglabag sa election gun ban. Ang detalye na mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras sa birthday boy, Don Simeon Chu ng champion at peerless, Mr. Cecilin Toyota Alabang. Ilalabas na nga ba ang Tamaraw Toyota Tamaraw? Mr. Michael is my guy. Oras, ganap ng alas 4:29. Break Time. Oras sa Miss Jackie O. 37 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Balikan natin ang detalye ng ating mga balita. Bati mo natin ang Kong Hefa Choy, si Kuyang Alan Opaw ng Imperial Bagwis. Kong Hefa Choy Noble Alan Opaw, thank you sa tikoy. At sa mga maring girly, ayan, thank you sa tikoy, ha? Abay, sa lahat ng mga kaibigan nating mga Chinoy, Kong Hei Fatchoy. At happy birthday din kay Sister El. Sister El, Miss Elaine, happy birthday. Talaga namang napasarap yata ang honeymoon sa Hong Kong. Honeymoon agad. Ayan, malamig ba doon? Tama, malamig doon. Oo, lakay, malamig-lamig pa. Kaya naman pala, ha? At happy birthday din kay Mr. Jomay Paroco, ang ating Vice President ng Sales. At ni Rado Di Malibot, bossing Boots Alcantara ng Rotary Club of Manila. Si Lisel 1112, nasaan ba si Lisel 1112 ngayon? Inabutan mo ba ito? Lakay. Saan ba siya lumipat ngayon? Hindi ko lang alam. Ayan, at happy birthday din kay DSWD Secretary Rex Gatchalian. At siyempre si Ninong Don Simeon Chu ng champion. Sa detalye pa rin na ating mga balita. Kinumpirma ng Bureau of Jail Management and Penology na isinugod sa ospital mula sa Pasig City Jail si Pastor Apollo Kibuloy noong araw ng Sabado. Ayon kay BJMP spokesperson Superintendent J. Rex Bustinera, isinugod sa Rizal Medical Center o RMC ang leader ng Kingdom of Jesus Christ noong araw ng Sabado dahil sa pneumonia. Pero ayon kay Bustinera, kinalaunan ay muli inilipat ng ospital si Pastor Apollo Kibuloy. Bakit? Baka natakot, baka hindi manalo sa raffle. Ayan. Kasi ang mga inooperan sa Rizal Medical Center Diyos ko po na raffle. Iraraffle pa pagka hindi ka nanalo sa raffle. Nakapila. Pila ka pa. Diyos ko, ha? Health Secretary Ted Herbosa, ha? Ano nangyayari sa ating mga government hospital? Bago ma-operan pala isang pasyente, kailangan manalo pa sa raffle. Pero hindi naman binanggit ni Bustinera ang lokasyon o kung saan dinalang ospital inilipat si Kibuloy dahil sa security reasons. Dahil ba man, tiniyak niya nga nakalatag pa rin. Ay, get well soon nga pala kay Mrs. Espiritu. Ayan. Kung hindi pa natin pinakialaman baka hanggang hindi pa na-operahan pag hindi nanalo sa raffle. Oo. At tiniyak naman ng BJMP na nakalatag ang security protocols. At nanatili pa rin nasa kustudiyan ng BJMP si Pastor habang ito ay nasa ospital. Samantala, tuluyan ng inalis ng House Quad Committee ang ipinataw na contempt order laban kay dating PIDEA Chief Wilkins Villanueva. Ito ay sa pamamagitan ng motion ni Abang Lingkod Party List Representative Joseph Stephen Paduano, co-chair ng Quad Committee na kinatigan naman ng komite. Matatanda ang December 2024 nang ikotempt si Villanueva dahil sa paulit-ulit na pagtanggi sa pagkakasangkot sa warrantless arrest ni Jed Pilapil, asawa ni suspected drug lord Alan
C. Na konektado sa umano'y Shabu Laboratory na sinalakay noong 2004. Hindi naman agad ipinatupad ang naturang contempt order para na rin sa diwa ng Kapaskuhan. Pero January 13, 2025, nang kusang sumuko si Villanueva sa Kamara para pagsilbihan ang contempt order. Sa hearing ngayong araw, pinagbigyan ng komite ang kahilingan ni Villanueva na maalis ang contempt order sa kanya sa pangako na makikipagtulungan at sasagot ng makatotohanan kapag muling ipinatawag sa hearing. Standby Leta Narciso mula sa Malacanang. Standby Raymond at Paz mula sa Senado at Milky Rigunan mula sa Kamara. Babala sa mga pulis na makikisawsaw, makikialam sa politika ngayong darating na eleksyon. Dahil may banta po ang PNP chief, hindi raw mapopromote at maaari pang masibak sa serbisyo ang sinumang pulis na makikisawsaw sa darating na eleksyon, lalo na ang mga pulis na magsisilbi pang goons ngayong 2025 midterm elections. Babala ni PNP Chief Brigadier Police General Romel Francisco Marbil, patitindin pa nila ang pagbakla sa mga pulis o pagtanggal sa mga pulis na posibleng magpagamit sa mga politiko isang daang araw bago ang eleksyon. Sa ambush interview sa Campo Crame, nilinaw ni General Marbil na wala pa namang namomonitor ang kanilang hanay sa ngayon na nagpapagamit na goons ng mga politiko. Gayunpaman, kasado ng umano niyang kausapin ang National Security Council at National Intelligence Coordinating Agency NICA para tuluyang mamarkahan, makilala ang mga pulis na hindi magiging apolitical. Narito si General Marbil. We'll put in the record, kaya nga mag-usap rin kami ng NSA, padinika, para ito na once and for, pagka nakalagay ka dito, wala ka na, hindi ka na pwede ma-promote. We will make sure you will not be promoted pagka nagamit ka dito. Gusto namin talaga, respeto ng tao na ang PNP, very apolitical kami. Samantalang hinihinala ng cybersecurity group na Deep Web Connect na mula sa India, Vietnam o Bangladesh ang nasa likod ng umano'y data breach sa NBI. Ayon sa grupo, ipinahihiwatig ng hawak nilang ebidensya na gawa-gawa lamang ito na naghahanap ng atensyon. Idiniin ito na hindi politically motivated ang data breach matapos gamitin ng ilang vlogger ang insidente sa mga nangyayaring political drama sa bansa. Sabi ng Deep Web Connect, batay sa kanilang inisyal na findings, walang indikasyon na may kinalaman sa hacking ang China. Una nang tiniyak ni NBI Director Jaime Santiago na walang nakompromisong impormasyon ng NBI na mula sa kanilang data o mula sa kanilang database. Bago ang mga report, nasa ating linya mahabigan ang Undersecretary ng Department of Foreign Affairs, si Yusek Eduardo de Vega. Alamin nga natin kung ano ang hinaharap ng ating mga kababayang TNT sa Amerika. At yung mga pinaprocess pa ang kanilang papeles para maging green card holders o kaya maging US citizen. Yusek Ed de Vega, sir. Magandang hapon po sa inyo, Yusek. Magandang hapon po. Yusek de Vega. Magandang hapon. Magandang hapon. Rinig niyo ako? Yes, sir. Narinig po namin kayo, Yusek. Okay, Yusek, sir. Ayan, ano po ang mangyayari? Yusek de Vega, sir, ano po ang mangyayari sa ating mga kababayang TNT sa Amerika ngayong naupo ng muli si President Donald Trump sa White House? Ano ba ang payo natin sa kanila? Okay. Ang payo, bigay na po ng ating nakansugo o embajador doon sa Washington, no? Simula ng mga December pa, no? Na kung nababahala sila, sila mga walang trabaho, wala nang ginagawa dyan bilang overstaying Filipinos, maliban kung nangyari, nagsigitira lang sa mga kamagana, ganyan. Eh, kusang loob na silang umuwi kaysa ma-deport pa. Kasi kung ma-deport, hindi na makakabalik. Yun ang payo niya. Ngayon,
ibig sabihin ba, kung tanong niyo, ibig sabihin ba dahil naging Pangulo na ang Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos, na bigla lang, ilan sila, 30,000 Pilipino nagpas na illegal, na bigla napapawi. Ang tingin po namin, hindi po mangyari yun. Kasi po, kung malala nyo, ang tinatarget ng Presidente Trump o yung administration niya, hindi mga Pilipino, meron silang tinatarget ng mga illegal alien, yung mga pinasok ni Biden, yung mga Latino yun, hindi naman Pilipino yun. Mga kriminal na illegal alien, mga terrorist na illegal alien, masyadong hindi dahil yun. Kaya, kung law-abiding ang mga kababayan natin, nagtatrabaho na kahit na walang papeles, pero low profile lang, siguro, hindi naman nila kailangan, hindi naman sila kailangan mag-alala na hindi-deport sila, no? So, sabi rin naman ni Trump, kakausapin niya yung mga Democrats kung anong mga paring gawin sa mga illegal foreigners na hindi naman criminal, hindi naman terrorist. Siguro, ibig sabihin nun, papadalian yung legalization. So, maraming option para sa mga kababayan natin sa US. Ang advice lang namin, behave, don't violate the law, huwag masyado mong papatsin kung illegal kayo dyan. At kung tulog kayong makakauwi, maaaring umuwi na kayo para hindi po kayo ma-deport. Ayan. Sa bagay, karamihan naman ng mga Pinoy, matitino naman doon sa Amerika. Hindi naman involved sa mga krimen, mga ano po mga sindikato, kaya terrorism. Isa pa siguro, Yusek De Vega, sir, ayan, abay, ano po ang nakita yung policy ni President Donald Trump? Paano po yung mga EDCA sites na inilaga po dito under Biden administration, Yusek De Vega, sir? Ito ba yung, balik pa ako sa migration, no? Okay, please, sir. Malalaman natin yan after the first several months ni Trump, kung biglang umakyat yung numero ng mga madideport na Pilipino. Ang tingin po namin, hindi. Malalaman po natin yan, no? Kasi po, mahilig si President Trump sa golpe de bulat. Kung dati sabi niya, natayo siya ng pader between Mexico and the US. Hindi naman niya tinayo yung wall, no? Pero natakot ang Mexico, naging stricto sa kanilang border. So yun naman gusto ni Trump. Maring dito sa illegal aliens, hindi naman niya matitipot lahat ng mga illegal, ilang milyon, mga 30 million yata illegal aliens sa US. So ang ibig sabihin, wag na dumami pa at yung mga makusang na uuwi. Ngayon, ang tanong ninyo, yung tungkol sa exercise, okay, kahit sino naman presidente sa Estados Unidos, sa Washington, sa Unidos o sa atin, sa Maynila at Malacanang, palagi naman na yung merong US-Philippine Alliance. So, hindi mawawala yan. Ang tanong lang, kaya tuloy yung mga balikatan kasi baka kawasan o baka ibang focus. Iba-iba. Kung ibang presidente dito, ibang presidente doon, ibang focus na mabalikatan. Maaring kay President Trump, ang gusto niya, yung ginagawa noon, kung naalala nyo, imbis na joint naval exercise, baka gawin nila yung mga ginagawa ng mga, yung panahon ni Gloria, yung ginagawa ng mga US soldiers sa Pilipinas, nagtatayo, tumutulong magtayo ng mga tulay, ng mga eskwelahan, diba, yung National Christian, baka yun, maaaring inibang strategiya. Pero, nagsalita na si Secretary Marco Rubio na nababahala rin sila sa mga ginagawa ng China. Kaya kung yun ang doon tayo nakakabahan, si Secretary Rubio mismo nagsabi na na problema rin sa ng China. So, ang tingin ko po, baka iiba ng konti yung strategy, pero yung goal natin pareho sa US na we are allies dito. At saka, kailangan yung China sumunod sa batas, international law, rule of law, para magkaroon ng kapayapaan. So, hindi siguro magpapalit. Kasi alam naman na lahat, medyo malapit ang President Trump kay President Xi Jinping. Kumpara kay Pangulong Marcos, baka mamaya mas kampihan ng China kaya sa atin. Ang malapit daw kay Putin, hindi kay Xi Jinping. Hindi ba kay Putin ba mas malapit? Nag-aalala yung Ukraine. Ang tingin ko sa China, ang gusto ni Trump, palawakin ng ekonomiya. Kasi meron silang economic rivalry bilang superpower. Opo. Papahinaan niya yung gagawin niya, sasabihin niya sa mga
US company sa China, pinapayaman lang yung China. Sa kanya, meron yan opportunity, meron danger. Para sa atin, opportunity, malay mo, sabihin, alis sila, hanap silang ibang base, may daring Philippines. Kaya, posibilidad. Pero wala kami nababalitaan. Kung nabalitaan niyo, wala kami nababalitaan na magkalapit siya at saka yung tika China, no? Alam namin, ang Putin sa kanya, kay Putin. At saka, ang foreign minister ng US, yun ang Secretary of State, si Marco Rubio nga, ay nagsalita na siya. Nagbitaw ng salita na kailangan alagaan yung or kailangan paalala sa China, paalala yung insik na sunod lang sa international law, wag nila malapastangan ng mga karapatan ng mga taga-Taiwan o taga-Pilipinas. Sinabi niya mismo, Pilipinas. So, yun po, no? First date lang ni Trump. Bigyan natin ng 6 months. Let us see kung ano mangyayari. Nagsalita na, nag-usap na noon si President Marcos sa kanya. And even yung presidente siya noon, tapos presidente si Duterte, si President Trump, kaibigan ng Pilipinas. Mas lalo na ngayon na malapit si President Marcos sa street. So, I'm sure may magandang posibilidad sa future. Kung may tanong pa dito, Yusek De Vega, sir, paano daw po yung mga Pinoy na gustong pumunta ng Amerika, ha? At saka yung mga nag-a-apply ng US visa, mas maghihigpit kaya tatagalan po ba? Saan maaari magpalit? Okay. Saan maaari magpalit? Baka maghigpit sila sa mga tourist visa. Yan, aminin natin yan. Baka maghigpit. Pero, hindi rin kasi kailangan din nila tourist money. Kailangan din nila ng... ito kung sa trabahadora, tingnan nyo, nasunod yung Los Angeles. Maaari mo lang i-deport yung mga manggagawa. Kailangan nila itayo ulit yung mga gusali. O, paano yun? Ngayon, yung dito naman sa visa, yung world economy yun, nagkikipagkompetensya para sa turista. Dahil nagagawin yun. Alam naman nila yung mga Pilipino assets. So, maaari magigit, pero hindi ibig sabihin, na biglang hindi naman bibigyan ng visa. Naalala ko, sa tagal ko sa service. Yes, sir. Nagpas 30 years na, no? Isang panahon lang naalala ko na ang hirap kumuha ng visa sa US. Yung sinara natin yung bases. 93, 94, naku, ang hirap kumuha. Pati mga milyonary natin, hindi binibigyan ng visa minsan. Yung tourist visa. Pero ngayon, never, ang ayaw nila, illegal alien. Hindi ibig sabihin na ayaw nila ng turista o may bumisita sa nila. Kaya tingin ko, tingnan natin, and then we'll talk maybe siguro sa May, sa June, sa July, tingnan natin kung nagpalit. Pero may confidence ako na usay pa rin ang relations natin. Yusek De Vega, sir, maraming salamat po sa iyong paliwanag. Thank you very much, sir. Masyado maganda. Opo. Hindi ka pa rin tayo ng Amerika. Kahit ang bago na presidente. Thank you. Thank you very much, Yusek Eduardo De Vega ng Department of Foreign Affairs. Ayan, tuloy mo na yung application mo ng US visa. Kailan bang interview mo, ha? Wala pa. Wala ka ba schedule? Wala. Dapat nung panahon kasi ni Biden, medyo maluwag-luwag, ha? Ayan, wala pang kwarto ng lakay. Ngayon, meron ka ng salapi. Marami na. Standby, standby Milky Rigonani, standby Raymond Atmaas, Edniel Parosa Noche Cacas at Boy Gonzales. Oras, Miss Jackie O. 6 na minuto bago mag-alas 5 ng hapon. Gawin natin ang mga report mula sa Malacanang. DILG Secretary John Vic Remulla. Walang nakitang problema sakaling ma-extend ang term ni PNP Chief General Marbil na dapat ay magretiro na sa susunod na buwan. Let Narciso, please come in. Miss Let. Ay, hindi nakikita ng Department of the Interior and Local Government na magdudulot ng samaan ng loob sa hanay ng Philippine National Police at sakaling mapalawig ang termino ni PNP Chief Romel Marbil. Pahayag ito ni DILG Secretary John Vic Remulla, kasunod na rin ang pahiwatig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa posibleng extension ng termino ni Marbil. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Remulla na mas importante ngayon ang katatagan ng institusyon sa panahon ng eleksyon. Ayon pa sa kalihim, 6 na buwan lang naman ang extension. Pero nilinaw ni Remulla na wala pang final na desisyon si Pangulong Marcos tungkol dito. Narito si Secretary Remulla. He is inclined to doing it. So
Wala pang final announcement. Ang birthday natin ni General Marbil is February 7. So before that, he will announce kung anong decision yan. Binanggit rin ng DILG Secretary na mayroon ng line-up o mga pangalan ng contender para maging susunod na hepe ng pambansang pulisya. Kabilang anya ang mga nasa top hierarchy sa mga pagpipilian ng presidente. Ito si Lieutenant Ciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ms. Let. Samantala, Congressman Benny Abante at Dan Fernandez nag-inhibit sa hearing ng Quadcom nang sumalang si dating Mandaluyong Police Chief Hector Grijaldo. Sa detalye RH12, Milky Regonan. Ms. Milky. Jackie at Lakay, gaya ng kanilang pangako, nag-inhibit sila Congressman Benny Abante at Dan Fernandez sa ika-14 na hearing ng Quad Committee. Ito ay nang sumalang si dating Mandaluyong Police Chief Hector Grijaldo na nag-akusa kina Abante at Fernandez. Matatandaan ang humarap sa Senate hearing noon si Grijaldo, sinabi nito na pinilit at na-pressure lamang umano siya ng dalawang kongresista. Sa aligasyon ni Grijaldo, pinilit siya na patutuhanan ng payag ni dating PCSO General Manager Royina Garma tungkol sa Davao Template. Bukod pa dito ang reward system umano sa mga pulis kaya napakarami ng mga biktima ng extrajudicial killings. Narito ang manifestation ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers and Chairman ng Quadcom at Antipolo Representative Romeo Acob ang co-chair ng komite. Since our two chairmen already moved that questions should be asked from them, may we request that they also take the oath? And may I know whether we can cite them in contempt if they're found lying? Thank you, Mr. Chair. Well, thank you, Congressman Acob. Let me inform the Honorable Congressman Abante and Fernandez that since you will be one of the resource persons in this hearing today, any member who find you not cooperative or evading questions from this representation and others, there is no prohibition under our rules that we cannot cite you in contempt. So let it be on record, Your Honors. Now, Yung nga, sampo lang nga. Wala pala kayo. Pero pamirungang nagtanong itong si Acob kung mapapatawan ng contempt itong sina Abante at Fernandez kung hindi daw sasagot at magsasabi ng katotohanan. Lumipat sila Lakay doon sa panel na mga chairperson, lumipat sila ng upuan doon sa mga resource person. At ang nilinaw ni Abante, ipatutupad ng komite ang kanilang regulasyon sa lahat ng resource persons, maging ito ay kina Fernandez at Abante. Ako si Congressman Lualhati Carapali, Joseph Paduano, kaya ba i-contempt din? Hindi Lakay kasi ang binabanggit itong si Grijaldo nang mag-testify noon sa Senado, yung dalawang congressmen, Fernandez at si Abante, na pumilit daw sa kanyang magsalita, o kumbaga ipatotohanan yung mga aligasyon nitong si Royina Garma tungkol sa reward system, kaya marami ang naging biktima ng AJ King. Ako si Milky Regonan, nagbulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Milky. Dumakot sa Senado deployment ban o pagpapadala ng mga OFW sa Kuwait. Dapat nang ipagbawal, dapat na ipatupad ang deployment ban, sabi ni Senator Raffy Tulfo. Raymond Adpaas, please come in. Raymond. Mayor, muling nanawagan si Senador Raffy Tulfo bilang chairman ng Senate Committee on Migrant Workers ng deployment ban sa mga OFW sa bansang Kuwait. Ito ay kasunod ng pagkamatay na naman ng dalawa nating mga kababayan na nagtatrabaho doon na sina Daphne Nakalaban at Jenny Alvarado. Ayon kay Tulfo, panahon na upang seryosong upuan ng gobyerno ng Pilipinas at Kuwait ang kaso ng ating mga OFWs. Kung siya umunong masusunod ay dapat magtakda ang gobyerno ng mga maigpit na alituntunin sa pagpili ng mga employers doon. Kapag hindi sumunod ang Kuwait ay pag-isipan ng unti-unti nang i-pull out ang mga OFWs doon, lalo na ang mga domestic helpers at dalhin sa ibang bansa.
Iginit ni Tulfo na hindi ang ating mga OFW ang problema kundi ang Kuwaiti government at mga Kuwaiti employers dahil sa dami na kanyang natanggap na reklamo mula sa mga OFWs ay number 1 ang Kuwait na napakaraming kaso ng pang-aabuso. Napatunayan na ito sa record na ilan ng mga kababayan natin ang namatay sa nasabing bansa. Narito si Senador Rafi Tulfo. The problem is the employer. The problem is the Kuwaiti government, for crying out loud. We should focus and concentrate on how we can talk to these people sa Kuwaiti and to the employer and tell them enough is enough. You want our worker or workers? Then this is what we need you to do. Let's sit down and let's talk. At kapag hindi nyo kayang sundin to, then we will totally stop deployment. And maybe siguro pag-isipan later on, dahan-dahan tayo mag-pull out. And that's the only way to do it if I am to be asked. Ipinaluwanag naman ni Secretary Hans Leo Kakdak ng Department of Migrant Workers na lahat ay ginagawa nila para maprotekta ng ating mga OFW sa Kuwait. Sa kaso ng pinakauling namatay na si Alvarado ay ginit ng pamilya na muling maisalang ito sa otopsiya dahil sa paniniwalang may foul play sa kanyang pagkamatay. Sinasabing namatay ito sa coal poisoning, ngunit duda ang pamilya dahil may mga pasaumano ito sa katawan. Ito si RH28 Raymond Dadpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Raymond. Samantala, foreign power. Nakikitang pattern sa nadidiskubreng espiya drone sa bansa ayon sa AFP. RH52 Edniel Parosa sa detalye. Edniel. Jackie at Kalakay, naniniwala ang sinatahang lakas na Pilipinas na may kung tawagin ay foreign power sa likod ng mga nadidiskubreng espiya at underwater drone sa bansa. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, Philippine Navy spokesperson sa West Philippine Sea, posibleng karugtong ito ng mga nauna nang naisiwalat na kaso dahil ng pamimeke sa pagkakakilanlan ng ilang dayuhan dito sa Pilipinas. Binanggit ni Trinidad ang kaso ng isang local chief executive na maaaring puwapatungkol kay dating Mayor Alice Go at ang paggamit ng fake IDs ng ilang mga banyaga. Sagot ito ng Naval Inspector General sa tanong kung may nakikita bang pattern ng militar sa nabanggit na mga insidente. Sa pulong balitan sa Campo Aguinaldo, iginit naman ni AFP spokesperson Colonel Francel Padilla na dapat tignan ito ng publiko sa pangkabuang larawan o sa pamamagitan ng Connect the Dots. Pero tumanggi muna si Trinidad na pangalanan ng China bilang pinatutungkulang bansa. Pakinggan natin ang opisyal. So if we look at the entire expanse of the country, covering the different instruments of national power, and start connecting the dots, there seems now to be a deliberate and calculated move to map out the country by a foreign power. Ito ang binabantayan ng inyong armed forces. We are facing this and we are taking appropriate action. Ang tinig ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Ito sa Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kailan pa bang i-memorize yan? Maraming salamat, Edniel Parosa. Naku, mamaya na ko Boy Gonzales, ha? Standby, Boy Gonzales at Noche Cacas. Naku, ang Supreme Court. Meron na naman, Lakay. Aba, umuulan ang TRO mula sa Supreme Court. Kaso Lakay, bukas mag-start na, alam ko, ng imprenta ulit ang COMELEC. Kaya, naku. Paano? Naglabas pa ulit ng dalawang TRO sa dalawang kandidatong dinisqualify ng COMELEC. Standby Noche Cacas, isang taon ng Bureau of Fire at isang fire volunteer. Nako, nasugatan sa sunog po sa Santa Cruz sa Manila. At sabi nating business correspondent Mr. Michael Ismaygay, abay tumatag ng konti ang piso kontra dolyar. Abay naupo lang si Trump sa White House, nakabalik na tumatag ang ating piso. Akala natin lalakas uli ang dolyar. Nagsara po ang palitan ng dollar 58 pesos and 49 centavos. Kahapon ay 58.52. Maraming salamat Mr. Michael Ismaygay. At yan po mahabigyan ng kabuuan natin palatuntunang break time. The road is long. Ingat-ingat po. Ako po si Deo Macalma. At sa ngalan po ni Ms. Dea Pecho Corpus, ako po si Jackie Resho. Susunod na mga balansyadong balita mula kay Chairman of the Board Henry Uri.
At the mall of US Embassy. US Embassy. Akala ko na Hindi pala. Chinese Embassy pala. Napunta sa US. Ayan. Ay, lakay. May nagpapabati pala dito. Sino? DBP Mandaluyong. Aba, magandang hapon po. Oy. Nanonood daw, lakay. Sa mga taga-Development Bank of the Philippines. DBP, baka ADB. Kung Mandaluyong, Asian Development Bank. Kung DBP, Development Bank of the Philippines, Makati yan. Ayan. Di batiin na natin pareho para para safe. Para sigurado, para safe. Ayan. Mga taga DBP, good afternoon po. Ayan, kumusta po yung mga ano natin diyan, ha? Hindi na ba matutuloy? Yung si Mr. Universe. Yung partner ni Miss Universe Gloria Diaz. Siya ang president CEO ng DBP, ha? Ayan si Mr. Michael De Jesus. Hi bossing, good afternoon. Susunod na, Henry Uri at Miss Karen Oyong. Bye-bye. Ingat, stay safe. Bye po.